Sa video na ito, dadalhin ko kayo sa isang nakakatakot na kwento ng undas sa isang baryo na may lihim na ritual. Ang simpleng paggunita sa mga yumaong mahal sa buhay ay nagiging isang kakaibang karanasan na puno ng misteryo at takot. Sundan natin si Ruel, isang batang nakatuklas ng mga larawan ng mga nagbabagong anyo ng tao sa kanilang baryo, at ang kanyang pagkatuklas ng lihim na itinatago ng mga matatanda. Paano niya haharapin ang mga nakakatakot na katotohanan at ano ang magiging kapalaran niya sa baryong ito? Alam ko na hindi naman talaga nakakatakot ang undas. Pagsisindi lang naman ng kandila sa mga puntod ng mga mahal natin sa buhay, tapos konting dasal at konting kwentuhan. Pero sa amin may nakakatakot na kahulugan ng undas. Ang pangalan ko ay Ruel. Nangyari ito nung bata pa ako. Nakatira kami sa isang baryo na malayo sa kabihasnan, tahimik lang dun sa amin. Halos lahat ng tao ay magkakakilala at magkakamag-anak. Wala kaming kuryente noon, pero may generator yung barangay captain namin na pinapaandar ng ilang oras kada gabi. Isa sa mga inaabangan ko noon ay ang undas. Kasi kahit na malayo yung sementeryo sa amin, ay naglalakad kami papunta ron. Tapos ang daming pagkain na dala ng mga tao. Parang piyesta nga kung tutuusin. Pero may narinig ako noon na bulong ng nanay ko na kinatakutan ko. Sabi niya kaya raw ganun ang undas sa amin ay dahil natatakot yung mga tao na baka hindi sila dalawin ng mga mahal nila sa buhay. Kapag hindi sila dumalaw sa mga puntod ng mga ito, ay may mangyayaring hindi maganda sa kanila. Hindi ko naintindihan kung ano ang ibig sabihin ng nanay ko. Pero dahil bata pa ako noon, ay natakot ako. Nung minsan ay wala sa bahay yung tatay ko. Sabi ni mama ay may pinuntahan lang daw ito. Ako naman ay nakahanap ng pagkakataon na makapasok sa opisina ni Papa. Bawal kaming pumasok doon pero dahil makulit ako ay sumuway ako sa utos niya. Nandun ako sa loob at naghalungkat ng mga gamit ni Papa. Nung makita ko yung isang lumang scroll na nakatago sa isang drawer, binuksan ko yon at nakita ko yung mga lumang larawan ng mga tao sa baryo namin. Nakapila sila sa ilalim ng isang malaking puno ng balete. Tapos yung mga sumunod na larawan ay nagpakita kung paano nagbago yung anyo ng mga tao. Nagkaroon sila ng mahahabang mga ngipin, mahahabang mga kuko. Yung iba ay nagkaroon ng pakpak na parang paniki. Yung iba naman ay nagkaroon ng mga kaliskis. Nakakatakot yung mga larawan. Hindi ko na natapos na tingnan yung mga larawan dahil nakarinig ako ng yabag sa labas. Agad kong binalik sa drawer yung scroll at lumabas ng opisina ni Papa. Noong gabing yon ay hindi ako makatulog. Iniisip ko yung mga larawan na nakita ko, may lihim yung mga tao sa baryo namin. At gusto kong malaman kung ano yon. Nagkunwari akong tulog nung gabing yon. Tapos narinig ko na bumukas yung pinto. Nakita ko na lumabas si Papa, sinundan ko siya. Nakita ko na may mga tao na naglalakad papunta sa balete tree sa dulo ng baryo namin. Sinundan ko sila. Nakita ko yung mga tao na nakapila sa ilalim ng balete tree. Isa-isa silang nagbabago ng anyo, katulad ng nakita ko sa mga larawan. Nung si Papa na ang nagbago ng anyo ay halos mapasigaw ako. Nagkaroon siya ng mahahabang mga ngipin at mahahabang mga kuko. Yung mga mata niya ay naging pula. Yung mga tao ay nagtipon-tipon sa paligid ng isang amulet na nakasabit sa balete tree. Nagliwanag yon at nagsimula silang sumayaw sa paligid ng amulet. Tumakbo ako pa uwi. Hindi ko na sinabi kina Mama at Papa yung nakita ko dahil natakot ako na baka hindi na nila ako hayaang maranasan ang kabataan ko. Pero sabi ko sa sarili ko ay kapag nagkaanak ako, ay hindi ko siya hahayaang maranasan yung mga ginagawa ng mga matatanda sa amin. Sa sumunod na taon, sa bisperas ng undas, ay sinundan ko ulit si Papa. Pero sa pagkakataong ito ay nahuli ako. Hindi ni Papa o ni Mama, kundi ng mga nagbabagong anyo na kapitbahay namin.
Tumakbo ako at pumasok sa bahay ni Lola Bining. Siya lang ang tanging matanda sa baryo namin na hindi sumasali sa mga ritual sa Balete Tree. Siya rin ang tanging matanda na nagbabala sa amin tungkol sa kapre na nakatira sa Balete Tree, pero hindi siya pinapansin ng mga tao. Pinatuloy niya ako sa bahay niya. Nagtaka pa siya kung bakit ako nandun. Sabi ko ay hinahabol ako ng mga nagbabagong anyo. Nagtaka si Lola Bining. Sabi niya ay hindi niya alam na nakikita ko na ang mga nagbabagong anyo. Sabi ko ay hindi ko dapat yun nakikita. Pero dahil sa pagiging pasaway ko ay nahuli ko sila sa ginagawa nila. Natawa si Lola Bining. Sabi niya ay hindi ako nag-iisa dahil noong bata pa raw siya ay nakita rin niya ang mga nagbabagong anyo na tao sa baryo namin. Pero sa kanya raw ay hindi siya natakot. Sa halip ay sumali pa siya sa mga ito. Noong kabataan daw ni Lola Bining ay isa siya sa mga sumasali sa ritual sa Balete Tree. Pero nung magkaanak siya ay natakot siya na baka matulad sa kanya ang mga anak niya. Kaya lumipat sila ng tirahan. Pero dahil matanda na si Lola Bining ay bumalik siya sa amin. Sabi niya ay sa tuwing undas ay natatakot siya dahil sa mga nagbabagong anyo. Pero ang kinatatakutan daw niya ay hindi ang mga tao, kundi ang kapre na sinasamba ng mga ito. Kaya raw nagbabago ng anyo ang mga tao sa baryo namin ay dahil sa kapre na nakatira sa Balete Tree. May amulet daw ito na nagbibigay sa kanila ng kapangyarihan. Kapalit ng mga kapangyarihan na yon ay ang mga sakripisyo na ginagawa nila para sa kapre. At dahil sa mga kapangyarihang yon ay nagiging mahaba ang buhay ng mga tao sa baryo namin. Kaya nga raw kahit matanda na si Lola Bining, ay siya pa rin ang pinakamatandang tao sa baryo namin. Dahil sa tuwing may mamamatay na isa sa kanila, ay nagsasakripisyo sila para sa kapre at nagkakaroon ng panibagong kapangyarihan na nagpapahaba ng buhay nila. Kaya nga raw sa tuwing undas ay natatakot sila na baka hindi sila dalawin ng mga mahal nila sa buhay. Dahil kapag hindi sila dumalaw sa mga puntod ng mga ito, ay nangangahulugan na wala na silang pakialam sa kanila. At kapag nangyari yon, ay hindi na sila mag-aalala na magsakripisyo ng isa sa kanila para sa kapre. Biglang bumukas yung pinto ng bahay ni Lola Bining. Nakita ko na nakatayo doon si Papa at iba pang mga tao sa baryo namin. Nagbabago pa rin yung anyo nila. Tumayo si Lola Bining. Sabi niya ay bakit daw ako, napakabata ko pa para maging sakripisyo. Tumakbo ako sa likod ng bahay ni Lola Bining. Narinig ko yung pagsigaw niya. Sabi niya ay hayaan na nila ako dahil napakabata ko pa. Siya na lang daw ang kunin nila. Nakita ko na hinila nila palabas ng bahay si Lola Bining. Napasigaw ako. Pero sabi ni Lola Bining ay tumakbo na ako at huwag nang babalik. Tumakbo ako at hindi na lumingon. Hindi na ako bumalik sa baryo namin. Sa kabayanan na ako tumira. Nakikitulog ako sa mga kaklase ko. Hindi na ako nagpakita kina Mama at Papa. Lumipas ang mga taon. Hindi ko alam kung ano na ang nangyari sa mga magulang ko, pero alam ko na balang araw ay babalik din ako sa baryo namin. Hindi dahil gusto ko, kundi dahil sa takot na baka matulad ako sa kanila. Natatakot ako na baka sa pagtanda ko ay magkaroon din ako ng mga anak. At dahil sa mga ritual na ginagawa ng mga matatanda sa baryo namin ay magaya ako sa kanila. Sa tuwing undas ay bumabalik sa akin ang mga alaala ng karanasan ko sa baryo namin. Natatakot ako sa mga bulong ng Balete Tree at sa mga kakilakilabot na pagbabagong anyo na nasaksihan ko. Sa kwento ni Ruel, natutunan natin na ang mga lihim ng nakaraan ay maaaring magdala ng takot at panganib. Salamat sa pakikinig mga kaibigan. Huwag kalimutang mag-like at subscribe para sa mas marami pang nakakatakot na kwento. Excited na akong makita kayo sa susunod na upload. Hanggang sa muli, mag-ingat sa mga lihim na nagkukubli sa dilim.